Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang napakagandang laban sa pagitan ng Barangay kontra sa Kubunan TNT sa may game 1. Napakaganda nito dahil nga umabot sa overtime ang laban at dito nga sa game na to, unahan na kagad natin Justin Brownlee, ang the GOAT import ng PBA. Tumataginting na 54 points man naman ang kinamada dito sa crucial game 5 ng serye na to. Halimaw na halimaw si Justin Brownlee mga ropa, talagang binuhat niya ang Kubunan ng Barangay sa panalo na to. At hindi lang to basta panalo mga ropa, dahil 2-2 na nga ang serye at dahil sa panalo na to, umabante na ang Kubunan ng Barangay. 3-2 na ang serye, isang panalo na lang ay makakamtan na nila ang kampyonato dito sa may Commissioner's Cup. Sobrang ganda ng laban, punong-puno ng emosyon ng laban na to. Ang mga players ay talagang nagpakita ng kanilang emosyon at damdamin, lalo na si Coach Chot Reyes. At dito nga sa game na to, may reklamo na naman ng Kubunan ng TNT. Dito nga sinerto ni Reynam Batak na dapat daw hindi regular foul ang tinawag dito kay GB32. Kitang-kita nga natin dito yung caption ni Reynam Batak. Kayo na lang ang bahalang mag-analyze kung ano ba ang ibig sabihin niya dyan. Sa sobrang ganda nga ng laban na to, umabot nga sa may overtime at talagang naging crucial, naging dikdikan nga, patalinuhan ng diskarte ang nangyari dito sa may game 5. Ngayon mga ropa, yan nga ang iisa-isay natin dito kung ano nga ba ang nagpanalong diskarte sa Kubunan ng Barangay at kung ano ang pagkakamali ng TNT dito sa game 5 na to, kung bakit natalo pa sila ng Kubunan ng Barangay. Isingit ko nga din pala, kitang-kita natin 64-53 ang score dito kasi buong game talaga ay lumamang ang Kubunan ng TNT at doon sa dulo lang bumakbak ang Kubunan ng Barangay. Ngayon mga ropa, ito ang game analysis at breakdown. Sa napakagandang laban nitong game 5 overtime, simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, dito na nga tayo magsimula sa may 4th quarter. 70-65 ang score. 5 points sa kalamangan ng TNT pagbubukas sa 4th quarter. Dito na tayo magsimula mga ropa kasi dito talaga nagkabakbakan ng matindi ang dalawang kupunan. At pagbubukas nga ng 4th quarter, free throw ang binigay dito kay Simak at buwan naman ng free throw ang nakuha dito ni Simak. Pero pagbaba ng bola dito ni Scottie Thompson. Tingnan natin yung depensa ng TNT. Walang bumantay dito kay Jan Abis. At pagkabasa lamang dito ni Scottie, kitang-kita natin nagkaroon ng freebies na easy 2 points dito si Jan Abis. Basket is good. At pumunta na tayo sa possession na Kubunan ng TNT. Nag-start dito sa may 4th quarter. Itong si Jason Castro. At ang ginawang pagmamando ng bola dito ni Jason Castro, hinanap niya kaagad dito ang kanilang import na si Simak mga ropa. At kitang-kita nga natin, well defended yan, pero naipasok naman ni Simak dito ang kanyang tirada. At possession dito ng Kubunan ng Barangay. Agarang rumisim ng bola si JB32 dito sa may babaw. Tinatauhan siya dito ni Simak. At kitang-kita natin ang ginawang diskarte dito ng Kubunan ng Barangay. Nagbigay ng screen dito si Ralph Koo. Ang purpose niya screen na yan ay para mapaswitch sa mid-depensa itong si Calvin Optana. At ganun nga nangyari, at nung nangyari yan, agarang inatake ni GB32 ang depensa ni Calvin Optana at ang resulta nga yan, nagkaroon kaagad ng easy 2 points dito si GB32. Successful play para sa Kubunan ng Barangay. At sa possession ng TNT, ganun din ang gagawin sana dito ng TNT, pero this time Jason Castro ang kumuha ng screen at ang kinuha niya dito ay si JB32. Inatake ni Jason Castro mga ropa, pero mali yata ang kinuha sa mid-depensa dahil good luck ang ginawa dito ni Justin Brownlee, good defense. Bumalik ang possession sa Kubunan ng Barangay. At ganoon ulit, nagpaset ulit ng screen dito si JB32, pero sa pagkakataon na to, dalawang defenders ang umarap sa kanya kaya pinasa niya yung ball. Ayun nga lang, nagresulta to sa may turnover. At dahil dyan nagkaroon ng fast break opportunity ang Kubunan ng TNT, Jason Castro ang nakapag-convert ng puntos coming from the turnover ng Kubunan ng Barangay. Possession ng Ginebra, pumunta kagad sila kay Justin Brownlee at binasic lamang to ni JB32 perimeter jumper pero hindi connect. Possession ng Kubunan ng TNT. Jordan Heading nagpaset ng screen pero napakaganda penetration, slithering through the defense ang ginawa dito ni Jordan Heading at good finishing para makakuha ng easy 2 points. At dahil nga dyan lumobo sa 8 points sa kalamangan ng TNT, 77-69 ng score. Napa-timeout dyan ng Kubunan ng Barangay dito sa may 4th quarter. At eto nga ulit sa possession ng Kubunan ng TNT, Jordan Heading ulit. Ganon din ang ginagawa ng Kubunan ng TNT. Kinukuha din nila ang mismatch gamit ang screen. Dito nga nagpaset ng screen itong si Jordan Heading. Si Troy Rosario ang umarap sa kanya, total mismatch. Ngayon mga ropa, may mismatch din naman dito sa may perimeter dahil nagkaroon nga ng switching sa may depensa. Ang pumapantay kay Kelly Williams ay itong si Scottie Thompson. Ngayon mga ropa, pagharap ni Troy Rosario kay Kelly Williams, open na si Jordan Heading at binalik kaagad to ni Kelly Williams kaya nagkaroon ng open 3-pointer.
at na-convert naman kaagad yan ni Jordan Heading para sa easy 3-pointer. Kitang-kita nga natin mga ropa, talagang lumalabang ang TNT throughout this game, lalo na dito sa may 4th quarter. At sa pagkakataon na to sa possession ng Barangay, napakagandang setup play ang sinet up nila dito. Ang nangyari, Stephen Holt na may ako ng bola dito sa may ibabaw, pero dito tayo mag-focus doon sa may ilalim. Tignan natin kung pulan dito sa may ilalim mga ropa, pero yung setup play na yan, RJ Barrientos, kitang-kita natin nagbigay kaagad ng screen dito sa may gitna. Ang purpose ng screen na yan ay para pag lumabas dito si Troy Rosario, hindi makakahabol yung defender na ganoon nga ang nangyari. Kitang-kita natin, hindi nakahabol kay Troy yung defender na kupunan ng TNT. Pasa ni Stephen Holt, resulta nito, easy 2 points na nagawa dyan ni Troy Rosario dahil sa napakaganda play, basket is good. Nagkaroon ng stop dito ang Barangay at dito sa may transition, napaharap dito si Kelly Williams kay JB32. Total mismatch yan mga ropa. At crossoveran lamang ni Justin Brown yung defense dito ni Kelly Williams. Resulta nga kaagad niyan, easy 2 points kaagad na nagawa ni Justin Brownlee. Kaya bumaba ulit sa 5 puntos ang kalamangan dito ng TNT. Napa-timeout ulit dito si Coach Chot Reyes. Nagkaroon ng mini-run ng kupunan ng Barangay. Ngayon, after ng timeout, kick out ang bola kay Jason Castro at iniwanan dito ni Jason Castro ang depensa ni RJ Barrientos sa may flip shot at nakapag-convert dito ng easy 2 points ang veterano. Sa kabilang banda naman, bumawi dito si RJ Barrientos. Pagka-kick out ng bola kay RJ, nilusot dito ni RJ ang malakarayam na depensa ng kubunan ng talk and text, pumasok na ang tirada, may kasama pang foul at na-convert dito ni RJ ang bonus free throw. Kilig na kilig nga dito si Madam Arlab Barrientos. At ito nga ulit, bumalik ang possession sa kupunan ng Barangay. Gumamit na sila dito ng triangle offense. Ang nangyari, pagkahandap ng bola dito ni Troy Rosario papunta kay Scotty, nagkaroon ng split action dito at forming the triangle ang nangyari. Humabol naman dito itong si RR Pogoy. Take note nga din pala si RR Pogoy na tumatao dito kay JB32, pero kitang-kita nga natin, binasic lamang ni Justin Brownlee ang depensa dito ni RR. Pumasok ang tirada ng easy 2 points. At ito nga ulit ang ginawa ng kupunan ng Barangay. Pumunta na naman sila dito kay Justin Brownlee dahil nga total mismatch na yan. Hindi na kailangan na screenan action dito sa pagkakataon na to dahil mismatch nga si RR Pogoy. Hindi ko din alam kay Coach Chot Reyes mga ropa dahil na-injury nga din pala si BGR kaya hindi na rin pinasok ni Coach Chot Reyes at na-assign nga si RR Pogoy kay Justin Brownlee kaya kinapitalize yan ng kupunan ng Barangay. Pumunta na naman sila dito kay Justin Brownlee pero sa pagkakataon na to nagmintes ang tirada ni JB32 pero 85-80 na ang score dyan. 4 na minuto na nga lang halos na natitira dito sa may game. Pumasok na ang crunch time at ang clutch moment ng laro. At eto nga mga ropa, after nyan, possession ng kupunan ng TNT. Na-foul dito ni Scotty itong si Simak. Eto din ang naging problema ng kupunan ng Barangay. Maaga silang na foul trouble at nagkaroon nga kagad ng penalty sa pagkakataon na to. Kaya nagkaroon ng 2 bonus free throws dito si Simak. At parehas naman niya yang na-drain at na-convert. Kaya naging 87-80 pa nga ang score dito. Naging 7 puntos pa ang kalamangan ng kupunan ng TNT dito sa crucial moment ng laro. At ang nangyari dito sa may transition, nabigyan ng bola kagad si JB32 dito sa may ibabaw. Nagkaroon siya ng duelo. Ang pumabantay na sa kanya dito ay si Glenn Cobuntin mga ropa dito sa may ibabaw. Yan din nga pala ang pinatao ni Coach Chot Reyes dito kay JB32. Yun nga lang, total mismatch din yan mga ropa, hindi yan makakasabay kay Justin Brownlee. Kitang-kita nga natin dito galing pa sa may ibabaw kaya nagkaroon talaga ng duelo. Iniwanan lamang dito ni JB32 ang depensa ni Glenn Cobuntin. Pumasok na nga ang tirada at nagkaroon pa nga ng bonus free throw dito si Justin Brownlee. Basket is good. Bumalik tayo sa possession ng kupunan ng TNT. Sa possession ng kupunan ng TNT, gumamit ng screen action dito sa may ibabaw pero ang pagkakaiba dito na dinayan ni Justin Brownlee. Good closeout ang kanyang ginawa, good switching. Nakarecover naman dyan si Scotty Thompson kaya binalik dito yung bola papunta kay Glenn Cobuntin doon sa may ibabaw. Ang ginawa naman dito ni Glenn Cobuntin, nag-relocate siya sa may perimeter, enough resistance pa rin yan. At 4 shot ang ginawa dito ni Glenn Cobuntin kaya nagmintes. Bumalik ulit ang possession sa kupunan ng Barangay. Ang malupit na ginagawa dito ng Barangay, Justin Brownlee nagsisimula dito sa may ibabaw para magkaroon siya ng duelo. At Glenn Cobuntin nga ulit ang pinatao dito ni Coach Chot Reyes. Sinusubukan niya talaga yan mga ropa. Kahit naman nung nakaraang conference, ganyan talaga ang ginagawa ni Coach Chot Reyes. Pero ang pagkakaiba ngayon ay nagsisimula nga si Justin Brown dito sa may ibabaw at nagkakaroon ng duelo kaya kitang-kita natin. Inatake na naman ni JB32 ang defense ni Glenn Cobuntin. Pumasok na naman ang tirada mga ropa. Grabe ang ginagawa ni Justin Brownlee. Eto ang dahilan kung bakit nakakuha siya ng 54 points dito sa may game na to dahil sa mga plays na ganyan, yung isolation play
na nagmumula sa may ibabaw, talagang naiiwanan dito si Glenn Cobuntin sa may ibabaw. Total mismatch nga kasi mga ropa. Kaya mga fans ng Ginebra ay talagang nagwawala na dyan dahil napunta na nga sa Ginebra ang run. Under 3 minutes na nga lang to mga ropa, biglang bumakbak sa opensa ang kupunan ng Barangay. 87-85 na nga ang score. Napa-timeout na dito si Coach Chot Reyes. Kailangan nilang gawa ng paraan si Justin Brownlee. 87-85 nga ang score. 3 minuto na lang halos na natitira sa may game after ng timeout possession na kupunan ng TNT. Ang ginawa nilang play dito ay pick and pop gameplay. Jordan Heading sinata ng screen dito ni RR Pogoy at pag-penetrate dito ni Jordan Heading na-attract ng bahagya dito si Justin Brownlee. Pagka-kick out ng bola kay RR Pogoy, kita-kita natin yung space. Naka-close out naman dyan si JB32 pero huli na ang lahat. Pinukol na ang 3-pointer, buti nga. Nag-mintes ang tirada dito ni RR Pogoy pero eventually nakuha pa rin ang kupunan ng TNT ang rebound at nagpunta sila kay Simak doon sa ilalim. Good defense ang ginawa dito ni Troy Rosario, hindi siya napa-atras at nagmintes din ang tirada dito ni Simak kaya napunta ang possession sa kupunan ng Barangay. At eto na nga yung ginawang adjustment ni Coach Chot Reyes doon sa timeout niya. Nilabas niya na si Glenn Cobuntin at eto na nga mga ropa, binalik niya si RR Pogoy sa mid-depensa kay Justin Brownlee. At eto naman kaagad ang ginawang adjustment dito ng kupunan ng Barangay. Kung kanina nanggagaling si Justin Brownlee sa may ibabaw sa may top of the key para bumuelo para maiwanan niya si Glenn Cobuntin. Pero this time mga ropa, bumalik siya dito sa may poste kasi nga ang mismatch nandito mas maliit. Si RR Pogoy kaysa sa kanya. Kanina si Glenn Cobuntin tatalunin talaga ni Justin Brownlee sa may speed pero tong si RR Pogoy tatalunin to sa may height. Kaya ang ginawa kaagad dito ni Justin Brownlee, inatake nga kaagad dito ang depensa ni RR Pogoy at kitang-kita nga natin. Walang nagawa dyan si RR Pogoy, nagmintes lang talaga ang tirada dito ni JB32 pero siya pa rin talaga ang nangibabaw doon sa may rebound dahil nga total mismatch yan. At na-foul yan si Justin Brownlee. Nagkaroon ng 2 bonus free throws at parehas naman yan na-convert ni JB32 at dahil nga dyan nag-all 87 na ang score. Balik ang possession sa kupunan ng TNT. Jordan Heading ulit nagmamando ng bola. Gumamit ulit siya ng screen action dito. Ang ginawang depensa ng Barangay, double team mga ropa. Hindi na sila nag-single coverage. Kaya nagkaroon ng open dito ang kupunan ng TNT si Jason Castro. Yun nga lang, mabilis ang pasa ang ginawa ni Castro papunta sa may right side corner. At ang nangyari dito, bahagyan na-attract niyan si RJ Barrientos. Kaya pagbalik ng bola dito kay Jason Castro, open. Yun nga lang, hindi na ipasok dito ni Jason Castro ang tirada. At nagkaroon ng foul doon sa ilalim. Nagre-reklamo dyan ang kupunan ng TNT si Coach Chot Reyes sa foul na nangyari. Kayo na ang bahalang musga mga ropa kung foul ba talaga sa TNT ang nangyari. Nagkaroon tuloy ng 2 free throws dito si Stephen Holt. Yun nga lang, parehas free throw mga ropa ay minintes dito ni Stephen Holt. Kung natalo ang Barangay dito, malamang sising alipin dito si Stephen Holt. Sisi na naman siya sa mga fans sa kupunan ng Barangay. Ngayon mga ropa, bumalik tayo sa possession ng kupunan ng TNT. Gumamit ulit sila ng screen action dito sa may ibabaw at ganun ulit ang ginawa ng kupunan ng Barangay. Double team ulit mga ropa, hindi sila nagsisingle coverage at napa-turnover nila dito ang former best point guard sa Asia na si Jason Castro. Bola ulit ang kupunan ng Barangay. At sa possession dito ng Barangay, tingnan natin, Justin Brownlee binabantayan dito ni Jordan Heading. Another total mismatch na naman dito sa may perimeter. Switch ka agad yan. Itong si Simak. Pero dahil nakapwesto na dyan si Justin Brownlee, ang ginawa niya dito, grabe, binomba niya si Simak. Bagsak si Simak mga ropa sa ginawang bomba ni Justin Brownlee. At dahil dyan, nagkaroon ng easy layup dito si Justin Brownlee para bigyang alamangan ng kupunan ng Barangay. Grabing mamaw moves ang ginawa dyan ni Justin Brownlee. Pinagpag niya ang depensa dito ni Simak. Kitang-kita nga natin ang mukha dito ni Coach Tim Cone mga ropa. Tuwang-tuwa na din ang lahat ng fans dyan ng Barangay dahil napangawakan na nga ng kupunan ng Barangay ang alamangan na pa-timeout ang kupunan ng TNT. After ng timeout, nagpunta sila kay RR Pogoy dito sa may babaw. Hindi na gumamit ng screen mga ropa para single coverage lang ang binigay dito ng kupunan ng Barangay. At pinanis naman dito ni RR Pogoy ang depensa ng kupunan ng Barangay. Naging successful ang single coverage isolation play ng kupunan ng TNT. Naging tablado sa all 89 ang score sa crucial moment ng laban ko konti na ang oras. Possession ng Barangay, Justin Brownlee ulit, binabantayan ulit dito ni Simak. Yan na naging coverage nila kay Justin Brownlee. At sa pagkakataon na to, good defense ang ginawa dyan ni Simak. Napapasage si JB32. Nagmintes ang tirada dito ni Scottie Thompson. Kaya napunta sa kupunan ng TNT ang possession. At sa possession nila, Jordan Heading gumamit dito ng pick and roll gameplay. Pero good closeout ang ginawa dyan ang kupunan ng Barangay. Good double team. Jordan Heading naipit nila doon sa ilalim. At nag-turnover nga din si Jordan Heading. Ang masaklap lang dito, Stephen Holt, maling pasa ang ginawa mga ropa
Ropa na aga ulit ng kupunan ng TNT ang bola. Sisi talaga si Stephen Holt if ever na natalo talaga ang barangay dito. At ang nangyari nga dito, another possession ng kupunan ng TNT. Nabalahaw dito ang depensa ng kupunan ng barangay at na-open si Jason Castro sa may top of the key. Pinukol ang trigger mga Ropa, yun nga lang. Kapos ang tirada dito ni Dabner, Jason Castro. Sayang yan mga Ropa, game winning shot sana yan para kay Jason Castro. At dahil yan napunta sa barangay ang possession, kitang-kita nga natin segundo na lang ang natitira sa big game. Grabe ang pagsisisi at panghihinayang dyan ni Jason Castro mga Ropa dahil nga nagmintes ang kanyang tirada. Grabe din ang mukha dyan ni Coach Tim Cone sa ginawang turnover ni Stephen Holt. May oras pa naman mga Ropa nakapag-draw pa ng final play dito si Coach Tim Cone at napakagandang play ang sinetap nila dito. Screen Justin Brownlee doon sa may lalim. Favorite play to ng kupunan ng barangay mga Ropa pag nagigipit na. At kitang-kita nga natin paglabas dyan ni Troy Rosario. Pasa ng bola mga Ropa, sayang nga lang hindi naging perfectly executed play to pero good luck na. Kaya nagmintes sa tirada, hindi man lang nakatira. All 89 natapos sa 4th quarter mga Ropa, nagkaroon pa nga ng overtime dito sa napakagandang laban na to. Ngayon mga Ropa, gagawa tayo ng separate video para sa overtime dahil napakahaba na nitong video natin. Abangan nyo yung video natin para sa overtime, yung analysis natin doon. Ngayon mga Ropa, ano masasabi nyo? Sa game na to, napakagandang laban. Pwede kayo mag-comment dyan sa bang opinion, magkwentuhan tayo.